Landscaping sa farm. Good naman yan. Sulit naman yung oras na ginugol namin dyan. Actually, hindi ko sure kung papasok sa definition ito ng landscaping. Pero lagyan natin ng kaunting aesthetic. Pero may purpose dito sa CR project natin. So may naisip kami pamamaraan. So gagawa kami nitong concrete na to. Small project. Pero tingin ko, sulit na sulit ang magiging purpose niya. At importante siya. Hindi maputik. Tapos aesthetic. Last time, natapos na ang linya ng tubig. Kaya natapos na rin ang mga hukayin dito. Kaya pwede na natin ayusin ang paligid ng CR project. I-landscape natin ang kauntian. Hindi ko alam kung papasok ito sa definition ng landscape. Pero basically, gagandahan natin ang kauntian ito. Tinuklap namin aring naon ng mga semento natin. Ito kasi ay mali ang kasa nung una. E di ang gagawin natin, lilibelin natin ang lupa dito para mailapat natin itong slab natin na maganda at level lahat. Hanggang likod dyan. Inanggal din namin ang kauntian ng lupa palabas. Konting-konti lang para palayo ang tubig, hindi pupunta sa pundasyon natin. Hindi na kami nagsipat, tantiameter na lang. Dinepende na lang namin sa puting ng CR. E di ko sala ang level nito, sala din itong aming level sa baba. Bahala na. So diligin naman natin para siya ay makompact at hindi masyadong malikabok. Dinilig namin ang paligid para lumapat na kauntian ng lupa natin. May motor ng tubig pero hindi namin magamit dahil nga wala pa rin tayong kuryente. Nilapat ko na ulit ang mga slab sa harapan. Mas maganda nga naman tingnan nung level na. Gumawa na ulit kami ng mga slab. Pangkompleto din sa amin tapakan din eh. So dito, nilagyan na namin ito. Nilipat namin para hindi na kami mahirapan sa molde. Diba? Napakatalino ko talaga. Henyo! Dahil isa molde natin, then pinapatuyo pa natin ng kauntian ng slab bago natin mailipat sa sunod. Nagbuhos muna kami ng graba dito sa paligid. Naglagay kami ng guide na kahoy para tuwid-tuwid naman. At makita namin kung gaano ka-aesthetic ito. Marami pa naman tayong graba na natira ng nakaraang construction. Nakapagpatuyo na tayo ng isa. Kaya pwede na ulit natin lagyan ang sa harapan ng shower. Palitan natin ang nilipat natin na slab sa likuran. Para sa akin, very satisfying din ang concrete works ba? Mula kasi sa isang pala na concrete, na ang forma ay kung ano-ano lang. Tapos pag hinagod mo, bigla siyang kikinis. Ang galing lang, di ba? Sa likuran, medyo nilaparan ko ang graba. Kasi dito pumapatak ang tubig. Para hindi naman magputik dito at hindi mahukay ang part na pinapatakan ng tubig. Nilagyan na rin namin ng graba ang paligid ng bagong slab. Kinamay na lang namin ang pagkalat sa gilid nito para hindi masira ang slab. Sinabay-sabay na namin yan. Pagporma, paglalagay ng graba. Kasi mabilis lang maglagay ng forma eh. Pero may waiting time. Kaya talaga minamaximize namin ang oras namin. Pag nagpapatuyo ng slab, diretso sa paggraba. Nung matapos namin ang slab at graba, maganda rin naman tingnan. Kaso, So ito ang problema. Pag inalis natin yung kahoy, so dyan, masipa lang yan, talsikan na yung ating graba. So may naisip kami pamamaraan. So gagawa kami nitong concrete na to. Hukay lang kaming konting-konti lang, tapos lalagay kami ng ganito. Ginamitan namin ito ng kawayan para ito yung pinakasalo ng ating graba, para hindi naman siya matapon ng ganon. iba sana ang plano namin yung hapon dito. Kaso naisip namin, o nga no, problema to pagtagal. Kakalat lang ang graba tapos babaon sa lupa. Sayang. Kaya nag-make sense itong ilalagay natin. Kaya talagang pinag-abalahan namin. Nung una, gumagamit kami ng kawayan. Kaso matagal pala. At di rin naman sobrang perfect. Kaya nag-freehand na kami. Mas mabilis, mas madali at kunwari style na lang yung pagkakaiwarang niya. May sipat naman natansi kaya hindi na niya maglalalayo dyan. Problema, maya-maya umulan na. Umulan pa nga! Nagbutas-butas ang aming semento at worst, kapag maraming inulan, ang mangyayari ay madidelete ang halo natin at baka humina at maanod lamang. Huwag naman sana. Pero tuloy pa rin ang paggawa, walang makakapigil. Ito pala ang nakalimutan namin ilagay, ang flood control. Hindi kasi maiwasan na magkatubig dito sa loob ng perimeter. May it be mula sa mismong gripo o kaya ang piyas ng ulan. Di ba pwedeng babahan ang kasing taas niya ng semento bago makalabas ng tubig? E di nilagyan namin ng PVC para makalabas ng tubig. In case magkaroon ng build-up within, dito sa likuran, hindi ko sinakop hanggang sa may patakan ng tubig para diretso yan sa labas. Tapos itong nasa loob, lakaran at parang aesthetic lang. Tingin ko naman, maganda ang kinalabasan at it will serve its purpose. Kaya tingin ko, sulit naman ang oras na ginugol namin dito. Okay, so yan ang ating project for today's video. Nadagdagan na hindi inaasahan yung project. Bigla nagkaroon ng border.
May iba sanang nasa isip na project pero good naman yan. Sulit naman yung oras na ginugol namin dyan. Okay? So, yun lang. Susunod, ayusin na lang namin yan and okay na yung CR natin. Yan na yung final touch dyan at move on na tayo sa sunod. Hintayin na lang natin yung kuryente. Lalatag lang naman yung wire doon. Peace.